Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ikaw ba'y napapagod sa iyong mga responsibilidad sa buhay? Kung minsan ako ay nahahapo, napapagod din. Lalo na pagod sa trabaho. Tapos pagdating sa pamilya, maraming mga stress, maraming alalahanin. Maraming dapat gawin. Kung minsan ang pakiramdam ko ako ay pagod na pagod. At minsan nandun yung worry din, yung pag-aalala. Pero isa sa mga technique na natutunan ko sa buhay ay pag talagang hindi ko na alam yung aking gagawin, ako ay humihinto at nagdarasal. Ako ay nananahimik at sinasabi ko lang kay Lord, anong gagawin ko? At ako'y mananahimik. Makalipas ng ilang minuto, ang pakiramdam ko ako ay may kapayapaan na. At ako'y nakapag-isip na ng maayos. At ako'y nakapagsalita na ng maganda. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus ay pinagaling niya yung biyanan ni Simon na nilalagnat. Marami pang tumating para pagalingin niya. Kahit pagod na si Jesus, ay nagpagaling pa rin. Nang matapos yung kanyang gawain, siya ay naghanap ng isang ilang na lugar upang manalangin. Dito natin makikita na pag tayo ay pagod na sa ating buhay, kailangan lang nating huminto at manalangin, magkaroon ng pagkakataon na makasama ang Diyos. Bakit? Kasi pag tayo ay nanalangin, pinupuno niya tayo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang presensya, upang may pagpatuloy natin ang ating mga misyon, ang ating gawain, na padaluyin ang pagmamahal ng Diyos. Magawa natin ang ating mga responsibilidad na inaatang ng Diyos. Kasi pag kulang tayo, kapag kulang ang tangke ng pagmamahal ng buhay natin, tayo ay madaling mapagod. Kaya kapatid, pag ikaw ay napapagod sa iyong buhay, subukan mong huminto, subukan mong manalangin at sabihin mo kay Lord, nangihina ako, kailangan kita. At siguradong darating siya at bibigyan tayo ng kalakasan. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na huwag nating payagan na tayo ay patuloy na ma-stress, mag-worry, yung bang magulo yung ating isipan. Huminto tayo at kausapin ang Diyos at maayos ang lahat. Dahil padadaluyin niya ang kanyang kapayapaan, ang kanyang karunungan, ang kanyang pagmamahal. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless and God is good.